Sa mga bansa sa Silangang Asya, ang Pilipinas raw ay isa sa may pinakamabilis na antas ng urbanisasyon. Ang patunay nito ay madali lamang makita. Lumingon ka lang sa iyong paligid ay samot-saring konstruksyon na ang iyong masisilayan. Layo ng modernisasyon ang pagbutihin ng kalidad ng pamumuhay. Ngunit hindi may pagkakaila na kasabay nito ay ang pagbabago ng ating mga likas na anyong lupa. Ang mga malalagong kagubatan ay dahan-dahan ring umaatras, papalayo sa syudad na ating tinitirhan. Sa kabila ng mga agresibong pagbabagong ito, mayroon pa ring ilang natitirang lugar na di kalayuan sa Metro Manila, kung saan ang urbanisasyong ito ay hindi pa gaanong umaabot. At sa ating ride ngayon, tayo ay pupunta sa isang liblib na mundo, na literal na abot tingin lamang mula sa syudad. Kung titignan mo sa mapa yung Laguna Lake, siguro isa sa mga una mong mapapansin is yung hugis niya. Para kasi siyang footprint ng dinosaur. Pero kung titignan mo pa ng mas mabuti, makikita mo rin na sa pagitan ng una at saka pangalawang daliri, merong isla at medyo malaki-laki rin siya. Sa ride natin ngayon, pupunta tayo sa Binangonan, Rizal, sa isla na kung tawagin ay Talim. Mula sa Taguig ay papadyak tayo ng halos 30 kilometers papunta sa Binangonan, Rizal. Dito makikita ang daungan ng mga bangka papunta sa isla ng Talim. Halos 30 minutes rin tayong babiyahe papunta sa Port ng Casile, kung saan tayo papadyak patimog papunta sa Barangay Gulod, ang jump-off point ng bundok Tagapo, na ating aakyatin papunta sa highest point ng isla. Kung ikaw ay nakatira sa Metro Manila, Laguna at Rizal, at madalas kang magawi malapit sa Laguna Lake, marahil ay madalas nang sumasagi sa iyong paningin ang isla ng Talim. Bago ko pa malaman ang tungkol dito, iniisip ko lamang na bahagi pa rin ng mainland ang kalupaang nakikita ko. Ngunit ito pala ay nakahiwalay at ang nakakamangha pa ay may mga permanenteng residente rito. Ikaw ay mapapaisip, kumusta ba ang buhay sa gitna ng lawa? Actually, nakapag-ride na ako doon siguro 2 or 3 times before. Pero yung huling beses, mahigit isang dekada na ang nakakaraan. Kaya curious ako kung ano na ba ang nagbago sa isla. Malinaw pa rin sa aking alaala ang mga tanawing nasilayan ko sa isla. Sementado ngunit makitid ang mga kalsada. Sapat lamang sa mga motorsiklo at bisikleta. Animo loob ang eskinita ng syudad. Ang mga barangay ay binubuo lamang ng maliliit na kumpol ng mga kabahayan. Sa pagitan ay mga bakanting lupa na tinutubuan ng mga makapal na puno at matataas na kawayan. Ito pa rin kaya ang tanawing masisilayan namin dito. Lapit lang ng Binangonan galing sa Taguig. Wala pa tayong start kalating oras. Dito na tayo. So ngayon papunta tayo sa Port of Binangonan. Marami nang nagbago dito sa port. Marami ng sementadong portion. Sa daungan ng Barangay Libis sa bayan ng Binangonan, makakasakay papunta sa Talim Island. Marami ditong mga nakadaong na bangka at depende sa port na iyong pupuntahan ang iyong sasakyan. Malaki ang mga pampasaherong bangka at marami ang makakasakay. Dahil limitado lamang ang transportasyon papasok sa isla, sa mga bangkang ito na rin kinakarga ang mga maraming pagkain at kagamitan.
pati na rin motorsiklo at bisikleta. Bago sumakay ay kailangan muna magparehistro, papasok at palabas ng isla. Sa akin nakikita, mukhang maayos naman ang pamamalakad rito. Mula sa mga Coast Guard na nakabantay, pati na rin sa mga bangkero. May sapat na life vest rin sa bawat pasahero. Ito boy, kiisipin mo. Ngayon, nasa isla tayo ng Luzon. Sasakay tayo ng bangka. Tapos, pagpunta natin sa isla, nasa Luzon pa rin tayo. Medyo matagal kami naghintay bago nakaalis. Mayroon kasing schedule ang biyahe ng mga bangka. Kung plano pumunta ng Talim Island, mas mainam pa rin na pumunta dito ng maaga. Madaling araw pa lang ay mayroon nang bumabiyahe. Habang tinatawid namin ang Laguna Lake, mapapansin mo ang madaming palaisdaang nakatayo. Pero ang pumukaw talaga sa aking atensyon ay ang mga rock formations. Ang lawak din talaga ng lawang ito. Iisipin mo parang nasa dagat ka na rin. Nagpas 30 minuto ang biyahe bago kami nakarating sa port ng Barangay Casile. Dito kami mag-uumpisang pumadyak. Yan, nandito na tayo sa Talim Island. So bumaba kami sa Port of Casile. Tapos papadyak tayo papunta sa Hanosa. Tarik! Welcome to Talim. Umpisa pa lang ay sinalubong na agad kami ng ahon dito sa Casile. Ayon sa nakausap namin, para makaiwas sa ahon ay pwedeng sa sunod na port na kami bumaba, sa Barangay Bombong. Pero 6 kilometers lang naman ang ating ipapadyak, kaya hindi na namin gustong bawasan pa. So unang mapapansin, pagpasok mo dito sa Talim Island, ang daming puno ng kawayan kabilaan sa kalsada. Tapos isa pang observation is puro motor ang sakyan dito. Wala pa kami nakikitang 4 wheels. Rolling siya. Halos pareho pa rin ang tanawin sa huli kong pagkakaalala ng Talim. Ang kagubatan ng mga kawayan ay mayabong pa rin tumutubo sa paligid. Ang mga makikitid na kalsada naman ay tila hindi nagbago. Pati na rin ang mga maigsi ngunit matatarik na ahon ay nagbabalik sa aking alaala. Siguro mas dumami lang ngayon ang mga kabahayan. Rolling sa humps. Ang daming humps. Habang binabagtas namin ang mga kalsada ng Talim, mapapansin ang payapang kapaligiran nito. Woo! Ganda oh. May viewpoint. Wala ang ingay ng mga sasakyan. Ang mga bata, malayang nakapaglaro sa gitna ng kalsada. Ang mga matanda ay masayang nagkukwentuhan at nagkakantahan. Buhay probinsya ang mararamdaman mo, habang nasa kabilang dulo lang ng tubig ay matatanaw mo ang malaking syudad. Yun, Hanosa. Andito na tayo sa port ng Hanosa. At normally, kung ayaw mong i-bike from Casile punta dito, pwedeng dito na lang bumaba galing sa bangka. So ngayon, punta tayo sa tourism office para mag-register at kumuha ng guide paakyat ng Mount Tagapo. Isa pala sa mga nagbago, simula nung huling punta ko rito ay mayroon ng tourism office sa Barangay Gulod. Ito yung sunod na barangay mula sa Hanosa. Dito na rin ang registration at jump-off point papunta sa bundok Tagapo. Nag-register na kami dito sa Barangay Gulod
Oh, tapos kasama namin ang aming guide, si Kuya Edwin. Yan. Umpisa na ng hike. Actually hindi pa naman pero malapit na. So nung huling hike namin dito, inattempt naming dalhin yung bike sa summit. Pero actually kung titingnan mo kasi yung summit parang bikeable eh. Pero yung daan papunta doon mahirap, mabato. So in the end binalik rin namin yung mga bike namin. Kaya ngayon natuto na ako. So iniwan namin yung bike sa sa tourism office. Safe naman 'yan. Ang Mount Tagapo ay ang highest point ng isla ng Talim. Mahigit 400 meters above sea level ang summit nito. Mula sa tourism office ay 3 kilometro lang papuntang summit. Beginner friendly ang hike na ito kung saan ang unang kalahati ay gradual na ahon at dahan-dahan lamang tatarik. Mabato ang trail kaya mainam na may maayos na sapatos kapag aakyat dito. Marami ring portion ang walang shade kaya mainit dito lalo na kapag tanghali. Mali ang timing namin. Mainit. Walang tindahang madaraanan kaya dapat ring magdala ng sapat na inumin at pagkain. Kapansin-pansin pa rin ang napakaraming kawayan na malaki ang papel sa kabuhayan ng mga nakatira sa isla. Ayon sa aming guide, maraming pakinabang sa kanila ang mga kawayang ito. Ito kasi ang materyales na gamit nila sa mga bangka at fish ponds. So far siguro mga naka 1 kilometer na kami. So far wala pa naman yung mga matatarik na akyatan. Pero mabato. So kailangan maingat kundi pwede kang matapilok. Isa rin sa reason kaya nahirapan kaming dalhin yung bike namin dati. Ano mas madali? Bike o hike? Bike na lang. Hindi ko parehas lang. Para sa mga residente, malaki ang papel ng kagubatang ito ng Talim Island sa kanilang pamumuhay. Bukod sa mga materyales at mga pagkaing nakukuha rito, malaking ambag din ang turismo sa pag-ikot ng ekonomiya ng isla. Regular ang mga bisitang pumupunta para akyatin ang Mount Tagapo. Dagdag kita ito para sa mga guide. Ang mga kagubatan ding ito ay nagbibigay proteksyon sa mga nakatira sa isla. Literal kasi na nasa paanan lamang ng bundok ang mga kabahayan. At ang panganib ng landslide ay hindi nawawala. Bukod sa mga tao, tahanan din ito ng mga wild na hayop, gaya ng mga manok, unggoy at musang. Malaki na pinagbago nitong trail. Hindi ko na maalala to. Yan, unti-unti nang bumubukas ang canopy. Naging open ang view. So, ibig sabihin nito, medyo malapit na tayo sa summit. So, ang warning ni Kuya, mainit talaga sa taas. Walang shade. At actually kahit ngayon mainit na eh. So the best talaga na pumunta dito ng maaga. Huwag nyo kaming gayahin. Mga 1.5 hanggang 2 oras ang tipikal na hike papuntang summit. Pero kung ganito kainit, posibleng mas tumagal pa. Mabuti na lang at may kubo bago ang final assault papuntang summit. Dito rin nagsiset up ng camp ang mga nagpaplano mag-overnight. Nagpahinga lang muna kami saglit para makarecover at maghanda sa huling ahon. So paakyat na tayo ng summit. At grabe, tirik ng araw. So lesson learned,
agahang pumunta dito. Kasi sobrang open talaga niya. Pero ang kinaganda nun, kitang kita mo yung 360 view ng Laguna Lake. Hiningal na ako. Ito na. Wow. Mount Tagapo. Halos walang kakahuyan sa tuktok ng Mount Tagapo. Pero dahil naman dito ay kitang-kita mo ang buong paligid. Sabi nila, nakuha raw ang pangalan ng isla sa kanyang makitid at mahabang hugis na tila isang patalim. At mula dito sa summit, kitang-kita ang hugis na ito. Masarap pagmasdan ang tanawin dito. Kapansin-pansin din talaga ang lawak ng Laguna Lake. Kung iisipin mo, ang mga katubigang ito ay sumusuporta sa napakaraming buhay. Pero ito rin ang nagpapahiwalay sa Isla ng Talim at sa mga residente ito mula sa mga progresibong syudad na nakapaligid. Yun yung separation ng main na Binangonan Peninsula at saka yung Talim Island. Makitid lang siya kung iisipin mo, pero malayo rin siya. Hindi tayo dyan sa mismong tip ng peninsula sumakay. Somewhere doon pa. Ganda dito. Kaso ang init nga lang. Siguro mas maganda either sunrise or sunset. Ito ata ano to, Hala-Hala Peninsula. Ayun, kung kita Mount Sembrano. Medyo hazy kasi. Ito naman Makiling. Ito Banahaw. Kung napanood nyo sa KMJS yung mga island na may mga aso, dyan nilalagay yung mga aso na yun. Mabuti na lang nakuha na yung mga aso. Next time bike na lang talaga tayo. Ang ganda ng view sa summit. Pero sayang lang dahil medyo hazy yung atmosphere. Dahil I think may mga ilang wildfires na nangyayari around Metro Manila. Kung isipin mo, yung pinuntahan natin, tanaw mo yung Metro Manila eh. Ang lapit lang. Pero yung pakiramdam mo parang ang layo. Parang nasa siguro Batangas yung tanawin. Magugulat ka na lang na may mga ganitong lugar na hindi ganoon kalayo sa Metro Manila. Literal na abot tingin lang. So mula dito, bababa na ulit tayo at pupunta tayo sa Port of Hanosa at doon tayo sasakay ng bangka pabalik ng Binangonan Port. Ayon sa aking nakausap na residente, may plano palang magpatayo ng windmills dito sa Isla ng Talim. Mukhang ongoing na ang proyekto at mayroong madaraanan mula sa Barangay Subay sa Cardona side ng isla. Kung matapos ang proyektong ito, walang dudang malaki ang magbabago sa isla. Hindi lang sa tanawin, kundi sa pamumuhay ng mga nakatira dito. Sa ngayon ay hati ang opinyon ng dalawang panig. Kung positibo man o hindi ang pagbabagong ito ay siguro panahon na lang ang makapaghusga.
Sana lang ay nabigyan ng masusing pag-aaral ang proyektong ito dahil napag-iwanan man ng urbanisasyon ang isla ng Talim. Maraming buhay ang umaasa sa likas na yaman at ganda nito at hanggat maaari ay dapat itong maprotektahan.